announcing the arrival of Honorable Robin Hood Ferdinand C. Padilla, Senator, Republic of the Philippines, together with our Assistant Division Commander, Brigadier General Alvin V. Luzon, Philippine Army. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. May peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Ladies and gentlemen, welcome to the inauguration of Masjid Al-Khair, that means the Mosque of Goodness, together with our guest of honor and speaker, the Honorable Robin Hood Ferdinand C. Padilla, Senator, Republic of the Philippines. To formally start the program, please remain standing for a dua for the mosque, which will be officiated by Sheikh Yusuf Anaduddin Sali LPT. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin at ang pinakamaawain, ang lahat dati bainal muslimin. Allahumma jal'u nuran li ahli wa liman salla fihi wa liman ta'allama fihi. Allahumma anzil alayna rahmatak واحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منا وما بطن. O makapangyarihang Allah, inihiling namin sa inyo ang iyong basbas at pagpapala sa masjid na ito. Naway maging isa itong tahanan sa inyong mga tahanan na pinagpala, isang lugar na pagsamba, pagdarasal at pag-aaral, pagkakaisa at kapayapaan sa hanay ng mga kapatid natin Muslim. O Allah, gawin mo po at kaligtasan sa kanilang paglilingkod. O Allah, basbasan mo ang pagtitipong ito ng kabutihan at kapayapaan. Naway maging mabunga ito at magdulot ng pagkakaisa, pag-ibig sa aming komunidad. Gawin mo kaming kabilang sa mga taong nagtataguyod at nagpapanatili ng iyong mga masjid at nagsasagawa ng panalangin ng tapat. Rabbana dalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Please be seated. And now for the most awaited part of the inauguration of Masjid Al-Khair, may we request Senator Robin Hood Ferdinand C. Padilla, together with our Assistant Division Commander, Brigadier General Alvin V. Luzon, Philippine Army, to formally cut the ribbon and unveil the marker.
The Masjid Al-Khair, this Aguila Mosque, was constructed through the benevolence of Honorable Robin Hood Ferdinand C. Padilla, Senator, Republic of the Philippines, inaugurated during the incumbency of Major General Alan D. Hambala, Philippine Army, Commander 10 ID Philippine Army, on 14 October 2025. Thank you, sirs. Ladies and gentlemen, Alhamdulillah, praise be to God. The Masjid Al-Khair is now officially open. A round of applause, please. At this juncture, to introduce our guest of honor and speaker, may we call in our Assistant Division Commander, Brigadier General Alvin V. Luzon, Philippine Army. Mga kasama, to our guests and visitors, ladies and gentlemen, allow me to introduce our guest of honor and speaker this morning. In June 2022, he was elected Senator of the Republic, and since then, he has consistently championed measures that promote social justice, cultural inclusion, and government modernization. He is the President of the Partido Democrático Pilipino and serves as Lieutenant Colonel in the Reserve Force of the Armed Forces of the Philippines. Among his authored and sponsored laws are Republic Act 11996, also known as the Eddie Garcia Law, RA 12018, creating additional Sharia courts, RA 12160, the Philippine Islamic Burial Act, and RA 12304, the digitalization of Sharia courts. He also co-authored key national measures such as the Maharlika Investment Fund Act, the Internet Transactions Act, the Tatak Pinoy Act, and the Magna Carta of Filipino Seafarers. Senator Padilla is currently the chairman of the Senate Committees on Public Information and Mass Media, and Cultural Communities and Muslim Affairs, where he continues to advocate for the rights of Muslims, indigenous peoples, and other cultural minorities. He is likewise recognized for his unwavering support for federalism, anti-discrimination initiatives, human rights, and local government empowerment. His passion for inclusive governance reflects his belief that genuine peace and progress can only be achieved through unity and respect for diversity. For his exemplary public service, he was recognized as the most honest and trustworthy public servant of the year by the Gawad Aguila Awards in 2023, and received the Kakampi ng Karapatang Pantao Award from the Commission on Human Rights of same year. Ladies and gentlemen, join me in welcoming our distinguished guest of honor and speaker, the Honorable Senator Robin Hood Ferdinand C. Padilla. Maupo po tayo, mga mahal kong kababayan. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng kapayapaan at pagpapatawad, awa ng nag-iisang Diyos sa ating lahat. Isa pong magandang patanghali po sa inyong lahat. Muna po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoong Allah, sa ating pong nag-iisang Diyos sa araw na to, sapagkat
binigyan niya po tayo una ng magandang araw. Nung huli po, hindi po kami natuloy sapagkat kami po ay na-stranded sa Zamboanga. Kaya paumanhin po sa mga nag-antay, paumanhin po sa mga naghanda. May mga pagkakataon po sa buhay natin na talagang hindi po natin maipaliwanag, pero mainam po na ako'y makahingi ng dispensa sa inyong lahat. Bago po ako makapagbigay ng maliit na mensahe ng pasasalamat, gusto ko lamang pong batiin siyempre si Major General Alan D. Hambala. Siya po ang naging kapartner po natin dito. Ito po yung naging pag-uusap namin na 2 taon na ang nakalilipas. Noong kami po yung nagkita at sinabi niya sa akin, alam nyo, sa una hindi ako makapaniwala dahil isang general ang nagsasabi sa akin na kailangan ng mosque dito. Dahil doon sa matagal na panahon, ako po ay lumapit sa Camp Aguinaldo na magkaroon ng masjid doon. Nagkaroon na po ng mahabang pag-uusap, mahabang negosasyon, hindi pa po magkatuluyan. Ako po ay nagpapasalamat talaga, Allahu Akbar, sapagkat dito po sa inyong kampo, dito po sa 10th Division ay nangyari po yung pangarap ng bawat Muslim na magkaroon ng masjid. Alam niyo po ang mga katulad naming mga Muslim, Allahu Akbar, kami po ay nagmamahal sa kapayapaan. Marami po ang ibinintang, marami po ang ipinukul sa mga Muslim. Lahat po yan ay kasinungalingan. Yan po ay pagsira sa aming religion. Dahil hindi naman po kaila sa inyo na ako po ay nanggaling sa buhay na marahas. Ako po ay tinagurian na bad boy sa pelikula at sa totoong buhay, at nakulong pa po ako ng 3.5 taon. At ang nakapagbigay po sa akin ng malinaw na pag-iisip at ang kapayapaan ay ang Islam. Diyan po nagbago ang pananaw ko sa buhay. Hindi ko po sinasabi na ako po'y banal. Katotohanan po ay kanina habang kami po ay nag-uusap ni Brigadier General Alvin Luzon na aking pong kababayan sa Bicol. Kami po'y iisa po ang aming pinanggalingan sa Jose Panganiban. Nandiyan pa din po siyempre yung mga biruan. Tao din po tayo eh. Hindi naman po tayo ibig sabihin na tayo'y banal na, tayo may pakpak na sa likod. Wala naman po. Ako may tao pa rin. Marupok pa rin. Pero isa pa lang po ang asawa ko, ha? Ano po? Ay, lilinawin ko lang. Kasi marami pong nagsasabi na nag-Muslim yan kasi gusto niya maging 4 ang asawa niya. Hindi po ganun. Salamat po, Colonel. Hindi po ganun ang pangyayari. Sapagkat ang Islam po, totoo po yun na pinapayagan po magkaroon ng 4 na asawa, pero hindi po yun ang naging dahilan kung bakit ako po yung naging Muslim. Dahil kung pag-uugali ko po ang pag-uusapan, kulang yun. Kulang yung 4. Po, katunayan, nadisiplina po tayo nung nag-Muslim tayo, kaya ngayon po hanggang sa oras na ito, si Mariel pa lang po ang aking asawa. Mabuti po yung malinaw. Pero ano po yan, ha? Marami po mga Muslim na 4 po ang asawa nila. Pinagpala po yun. At yung mga yun, tandaan po ninyo, sa Muslim po, kapag 4 ang asawa mo, kailangan pantay-pantay. Hindi po pwede na may hinihigitan ka. Ako po ay inuulit ko, si Mariel pa lang po. Isa lang. Ngayon, pagpapatuloy po ng aking kwento, katulad po ng sinabi ng aking kababayan, yung pong maging inclusive
mapabilang ka. Iyan po ang daan para sa kapayapaan. Alam naman po natin, batid natin lahat sa matagal na panahon, at inamin naman po yan ng gobyerno natin, na nagkaroon po talaga ng social at talaga masasabi natin injustice talaga. Nagkaroon po talaga ng nung dumating ang mga dayuhan, talagang nagkaroon po ng pang-aapi. Hindi lang po sa mga Muslim, kundi sa mga katutubo. At yan po ang pinaglalaban natin hanggang ngayon, at kapartner ko po kayo dyan. Naniniwala po ako na ang Sandatahang Pilipinas, ang AFP, ang kakampi ko para ipaglaban ang karapatan ng hindi lang mga Muslim, kundi yung mga katutubo po natin, na hanggang sa ngayon ay dumadaan pa rin po sa matinding pagsubok. At yan po ang pinaglalaban natin sa Senado. Katulad po na nangyayari sa BARM. Meron po nangyayari sa BARM ngayon na yung mga teduray. Kawawa po ang pinagdadaanan ng mga teduray. At wala po akong magiging kakampi dyan, kundi kayo. Wala na po ako matatakbuhan, kundi ang Sandatahang Lakas. Dahil sa panahon po natin ngayon, hindi na po, siguro, hindi natin maililihim na pati yung mga tao sa gobyerno, hindi lang sa flood control naghahanap ng kayamanan. Kung hindi pati sa mga lupain, sa karagatan. Kung sino po yung mga may-ari ng lupa, yung mga katutubo, na alam naman natin na sa kanila, yung tinatawag po natin na mga natural resources, nandyan po ang gas, nandyan din ang oil, inaangkin na rin ng mga politiko. At wala pong masasantigan dyan, kundi kayo po na aming mga bayaning sundalo. Wala naman pong matatakbuhan ng taong bayan, kundi kayo lamang po. Dahil kayo po, magmula noon, panahon pa po nila Andres Bonifacio, panahon pa po nila Emilio Aguinaldo, revolusyonaryong gobyerno na tayo. At iyaan po ang Sandatahang Lakas. Kayo po yun, ang aming tatakbuhan. Kaya ako po ay hindi dumating dito bilang inyong senador o bilang inyong politiko. Ako po ay nagpunta dito bilang inyong tagahanga. Sa matagal na panahon, ako po ay Army Reservist. Ako po ay sa oras na to, ano ba rank ko? Lieutenant Colonel, sir. Yun. Total, ito daw po ang gupit ko ngayon. Kaya Lieutenant Colonel daw po ako. Kasi nung ang bigote ko po ay Marcelo del Pilar pa, hindi po ako makapagpakita sa inyo. Dahil baka ahitan nyo ako. Kaya po ngayon, pinagmamalaki ko po na ako po'y katropa ninyo. At dumating po ako dito bilang katropa po ninyo. Hindi bilang isang senador. Bilang kayo po ay kakampi ko. At ito po ay pinatunayan nyo ngayong araw nito sapagkat dito po mismo sa kampo ninyo ay may isang masjid. Ito po, maaring sa ibang tao, sasabihin nila, mosque lang yan. Pero sa amin pong mga Muslim, kayamanan po namin ito. Hindi na po namin ito makakalimutan. Hanggang sa aming kamatayan, dadalhin na po namin pasasalamat sa inyo ito. Sapagkat ibig pong sabihin, kami kapabilang ninyo. Tinatanggap niyo po kami bilang kababayan ninyo, pamilya ninyo, kapatid ninyo. Kaya ito pong simbolo na ito, kapag ito po ay nakarating, hindi lamang po sa 4 na sulok ng Pilipinas, kundi sa buong mundo, na mayroong mosque sa isang kampo. Maniwala po kayo sa akin. 100% lahat po ng mga Muslim na yan, pinagdadasal po kayo. Katunayan, lahat po ng pinalangin ng aming Sheikh kanina, na kayo po yung aming bayani, na sana po kayo po ay proteksyonan ng Allah sa anuman pong pupuntahan ninyong laban, sa anuman pong pupuntahan ninyong human na katulad po na nangyari, na ngayon po may mga kalamidad, na kayo po ay humanitarian reason, kayo po ay nandyan. Proteksyonan po kayo ng Allah. Dahil totoo lamang po, ang bayang Pilipinas, hindi na namin alam kung kanino kami magtitiwala.
kung hindi po sa inyo. Dahil tunay, bilang panghuling salita, ang aming tatakbuhan, ang aming kakampi, walang iba, kung hindi yung mga taong handang ibigay ang buhay nila para sa Diyos, sa bayan, at sa taong bayan. Maraming salamat po. MashaAllah. Thank you, Senator Robin Hood Ferdinand C. Padilla, for your inspiring message and for gracing this event. With your presence, it is more extraordinary. Sorry po. 1 minute lang. Pasalamatan ko lang po yung mga kumpare ko. Huwag na po kayong maupo. Mabilis lang po ito. Una po, kay Colonel Romeo N. Bautista, sir. Maraming salamat po. Sir. Kay Colonel Roberto R. Bunagan, sir. Sa General Personnel Special Technical Staff headed by Colonel Vince James T. Bantilan, sir. Sa ating pong Post Unit Commander, Sergeant Major Jardulin E. Serba. At sa ating pong Chief Civilian Human Resource headed by Miss Billian Ann E. Barot. Maraming salamat po. Mabuhay po ang Armed Forces of the Philippines. Mabuhay po ang Army. Assalamualaikum warahmatullah. At this juncture, in appreciation of his invaluable support to the 10th Infantry Agala Division, a memento will be given to Honorable Robin Hood Ferdinand C. Padilla, to be presented by Brigadier General Alvin V. Luzon, Philippine Army, the Assistant Division Commander of 10IE. Ayun, sir, maganda. Sirs, ready, sirs. Ready, 1, 2, 3. Thank you, sirs.